Kumusta po kayong muli, mga minamahal naming tagapakinig? Sa bawat takip silim, sa bawat katahimikan ng gabi, laging may puwang para sa isang bagong kwentong maglalakbay sa kaibuturan ng ating mga puso. Samahan niyo po akong muli. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay ang ating kanlungan, ang ating tahanan. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na pinaniniwalaan mong sayo ay itinayo pala sa mga pundasyon ng kasinungalingan? Paano kung ang pag-ibig na bumubuo sa iyong pagkatao ay siya rin palang unti-unting kumikitil sa kung sino ka talaga? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang Ang Pangalawang Simula. Ang unang nagpagising kay Liwayway ay ang amoy ng sariwang bulaklak at ang sinag ng araw na marahang tumatama sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang malambot na kumot na bumabalot sa kanya. Mula sa bintanang may manipis na kurtina, tanaw niya ang isang hardin na puno ng mga puting rosas. Nasaan ako? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Gising ka na pala. Mahal ko. Napalingon siya. Si Dalisay. Nakangiti ito sa kanya. Isang nangiting kayang magpatunaw ng kahit anong pag-aalinlangan. Sa mga mata nito ay naroon ang isang uri ng pagmamahal na walang hangganan. May dala itong isang tray na may lamang mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Nag-aalala ko sa'yo. Kanina pa ako naghihintay na magising ka. Sabi nito habang maingat na inilalapag ang tray sa bedside table. Tinulungan siya nitong umupo. Inayos ang mga unan sa kanyang likuran na para bang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dalisay. Ang pangalan nito ay namutawi sa kanyang mga labi. Ito ang isa sa iilang bagay na sigurado siya. Ang pangalan nito at ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Ngunit ang lahat ng iba pa, blanko. Kumain ka muna, sabi ni Dalisay. Sumandok ng lugaw at marahang inilapit sa kanyang bibig. Pinaluto ko to sa paraan na gusto mo. Naalala mo ba? Mahal? Ganitong-ganito ang kinain natin noong una tayong mag-date sa tabing dagat habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Pilit niyang hinanap sa kaibuturan ng kanyang isip ang alaala, ang alat ng hangin, ang tunog ng mga alon, ang init ng araw sa kanilang balat. Ngunit wala siyang makita, kundi isang blangkong pader. Ngumiti na lamang siya at tinanggap ang pagkain. Masarap. Ngunit ang kwento sa likod nito ay parang isang pelikulang hindi niya napanood. Pasensya na. Halos pabulong niyang sabi. Hindi ko pa rin maalala. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang init niyon ay totoo. Ang higpit ng hawak nito ay puno ng kasiguraduhan. Shhh! Huwag mong pilitin, Liwayway. Sabi ng doktor, normal lang yan. Ang mahalaga, ligtas ka. Nandito ako. Magkasama tayo. Magsisimula tayong muli. Tumango siya. Pinipilit maniwala sa bawat salita nito. Kung ito ang sabi ni Dalisay, kung ito ang nararamdaman niyang pag-aalaga, siguro nga ay sapat na yon. Nang matapos kumain, tinulungan siya ni Dalisay na tumayo at maglakad patungo sa banyo. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Isang babaeng maputla at payat ang tumingin pabalik sa kanya. Mahaba ang buhok nito at may maliit na peklat malapit sa kanyang sentido na ngayong lang niya napansin. Ngunit ang mga mata niya ay tila pag-aari ng ibang tao. May lungkot doon, isang pagod na hindi niya maintindihan. Sino ako, Dalisay? Tanong niya. Hindi sa asawa, kundi sa refleksyon sa salamin. Niyakap siya ni Dalisay mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Ikaw si Liwayway Soliman Montenegro. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang buhay ko. Hinalikan nito ang kanyang sentido
malapit sa peklat, at hinding-hindi na kita hahayaang mawala pa sa akin. Nang hapong iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay na tila isang mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng may tindig ng isang reyna, si Senyora Imelda Montenegro. Ang biyenan niya. "Mahal kong anak," bati nito sa kanya. Ang boses ay matamis ngunit may lamig. Lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. Amoy mamahaling pabango. "Diyos ko, labis ang pasasalamat ko at ligtas ka. Halos hindi ako makatulog sa pag-aalala." "Salamat po sa pagdalaw, senyora," magalang niyang sagot. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nitong kulay dugo. "Masaya akong makita kang malusog na muli. At alam mo, siguro'y may kabutihan ding naidulot ang aksidente." Tumingin ito nang makahulugan kay Dalisay bago ibinalik ang tingin sa kanya. "Mabuti na rin siguro at nakalimutan mo na ang mga hindi magagandang nangyari. Isang malinis na simula para sa inyong dalawa." Kumunot ang noo ni Liwayway. Mga hindi magagandang nangyari? Anong ibig sabihin nito? Bago pa man siya makapagtanong, mabilis na sumingit si Dalisay. "Mama, pagod pa si Liwayway. Baka sa ibang araw na lang po kayo magkwentuhan ng matagal," sabi ni Dalisay, may bahid ng pagmamadali sa boses. "Oo naman anak. Sige na, magpahinga ka na, Liwayway." Ngumiti muli ang senyora, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling malamig at mapanuri. Nang makaalis na ang biyenan, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. "Dalisay, anong aksidente ang nangyari sa akin?" Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng asawa. Nawala ang nangiti at napalitan ng sakit. "Huwag na nating pag-usapan yon, mahal. Ayokong maalala mo pa ang sakit. Pero kailangan kong malaman," giit niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. "Paano ako magsisimula kung hindi ko alam kung saan ako nagtapos?" Sinubukan niyang pilitin ang kanyang isip. Sinubukan niyang balikan ang araw ng aksidente. Isang imahe, isang daan, isang aray. Napahawak siya sa kanyang ulo. Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang sentido na para bang may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok doon. Napapikit siya sa sakit. "Liwayway!" Agad siyang inalalaya ni Dalisay pabalik sa kama. "Sabi ko na sa'yo, huwag mong pilitin. Pakiusap, mahal ko. Makakasama sa'yo." Ang pag-aalala sa boses nito ay hindi maikakaila. Hinayaan niyang alagaan siya nito. Hinayaan niyang painumin siya ng gamot na sabi nito ay para sa sakit ng ulo. At dahan-dahan, ang kirot ay nawala at ang pagod ay muling bumalot sa kanya. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng malalim na pagkakatulog, isang bangungot ang dumalaw sa kanya. Hindi malinaw ang mga imahe, ngunit ang mga tunog, napakalinaw ng mga tunog, ang nakabibinging busina ng isang malaking bus, ang gumagaralgal na tunog ng mga preno, ang sigawan ng mga tao, at isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, malinaw na malinaw bago ito muling naglaho. Isang piraso ng papel na may mga salitang nakasulat, pinupunit sa gitna ng 2 galit na kamay. Nagising si Liwayway na humihingal. Ang dibdib ay mabilis ang pagtibok. Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid. Ang tahimik na kwarto. Ang payapang hardin sa labas ng bintana. Si Dalisay na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Lahat ay tila perpekto. Lahat ay tila tama. Ngunit bakit pakiramdam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ay may isang napakalaking mali. Pinagmasdan ni Dalisay si Liwayway habang mahimbing itong natutulog. Payapa ang mukha nito, maliban sa bahagyang pagsalubong ng mga kilay na tila kahit sa panaginip ay may hinahanap itong kasagutan. Hinaplos niya ang buhok nito, iniiwas ang ilang hibla na tumatabing sa mukha nito.
Napakaganda niya, napakabuti, at hindi niya deserve ang lahat ng ito. Ang bawat araw ay isang pagtatanghal. Siya ang direktor, ang bida, at ang manunood ng sarili niyang palabas. Ang bawat ngiti ay may sukat. Ang bawat salita ay may script. Ang bawat haplos ay bahagi ng koreografiya ng perpektong pag-ibig na siya mismo ang umimbento. Ngunit kapag bumagsak na ang gabi, tulad ngayon, ang entablado ay naglalaho. Ang natitira na lang ay siya at ang kasalanang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang ahas na walang humpay ang pagpulupot. Ang bangungot ni Liwayway kagabi ay isang babala. Nagigising na ang mga alaala. At nauubusan na siya ng oras. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Maingat na huwag makalikha ng ingay. Nagtungo siya sa banyo, isinara ang pinto, at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Dr. Alcaraz. Hello? Sagot ng inaantok na boses sa kabilang linya. Doktor, si Dalisay ito. Pabulong niyang sabi. Bakit nananaginip pa rin siya? Sabi mo epektibo ang gamot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Mr. Montenegro, ang gamot ay hindi para burahin ang alaala. Ito ay para sugpuin ang pagbuo ng mga bagong koneksyon sa utak na mag-uugnay sa mga lumang memorya. Ang mga nightmares ng paisay, residual electrical impulses, hindi natin yon kontrolado. Wala akong pakialam sa mga technical terms mo, gawin mo ang trabaho mo. Halos pasigaw niyang sabi, bago na pagtantong baka marinig siya ni Liwayway. Huminga siya ng malalim. Doktor, kailangan kong masigurado. Ayokong maalala niya. Hindi pa pwede. Gagawin ko ang kaya ko. Sagot ng doktor, may pag-aalinlangan sa boses. Pero ipinapaalala ko lang, may mga panganib ang matagalang paggamit nito. Hindi na niya pinansin ang babala. Pinatay niya ang tawag at napasandal sa pader. Naalala niya ang araw na yon sa ospital. Malamig, mabaho sa antiseptic. Si Liwayway ay walang malay, balot ng benda. At sa tabi niya, ang kanyang ina, si Senyora Imelda, na bumulong sa kanyang tainga. Ang mga salita nito ay tila kamandag na dahan-dahang kukumalat sa kanyang sistema. Ito na ang pagkakataon mo, Dalisay. Isang blangkong papel. Isusulat mo ang kwentong gusto mo, hindi ang kwentong sisira sa'yo. Kalimutan na ang lahat. Ang pagtatalo, ang papel na pinirmahan niya, ang pag-alis niya. Magsimula kayong muli sa paraang tama. Noong una, tumanggi siya. Mali. Isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Liwayway na natutulog, ang babaeng pinakamamahal niya, na muntik nang mawala sa kanya, nanaig ang kanyang kahinaan, nanaig ang takot. At sa isang iglap, pumayag siya sa plano ng kanyang ina. Isang desisyong habang buhay niyang pagsisisihan. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang gising na si Liwayway at nakangiti sa kanya. Ang nangiting iyon. Ang ngiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas at siya ring sumasaksak sa kanyang konsensya araw-araw. Good morning, mahal! Bati niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Ano ang gusto mong almusal? Habang naghahanda siya ng agahan sa kusina, isinagawa niya ang ritual na kinamumuhian niya. Kinuha niya ang bote ng bitamina ni Liwayway. Kumuha siya ng isang tableta. Gamit ang likod ng kutsara, maingat niya itong dinurog hanggang sa maging pinong pulbos. Ang bawat pagdiin ng kutsara ay parang pagdiin sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay habang inihahalo ang pulbos sa orange juice na inihanda niya para kay Liwayway. Naglaho ang puting pulbos sa kulay kahel na likido na parang isang sikretong nilamon ng karagatan. Walang bakas. Isang perpektong krimen. Heto na, mahal ko. Ang iyong bitamina para lumakas ka. Sabi niya, iniaabot ang baso kay Liwayway. Salamat, mahal. Sagot nito. At ininom ang lahat.
ng walang pag-aalinlangan. Ang tiwala sa mga mata nito ay isang nagbabagang bakal na dumadampi sa kanyang balat. Nang araw na yon, habang magkatabi silang nakaupo sa sala at nagbabasa ng libro, biglang nagtanong si Liwayway. "Dalisay," mahina nitong sabi, "ang mga magulang ko, ang pamilya ko, nasaan sila? Bakit wala akong maalala tungkol sa kanila? Bakit hindi nila ako dinadalaw?" Tumigil sa pagtibok ang puso ni Dalisay. Ito ang tanong na pinaka-kinatatakutan niya. Pinaghandaan niya ito, ngunit ngayon na narito na, parang nawalan siya ng dila. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mahal ko." Hinawakan niya ang kamay nito. "Matagal na silang..." "Wala. Isang aksidente rin. Noong bata ka pa. Kaya nga nang makilala kita, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi kita iiwan, na ako ang magiging pamilya mo." Nakita niya ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Liwayway. Isang luhang dahil sa kasinungalingan niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inaalo ito sa isang kalungkutang siya mismo ang may gawa. "Patawarin mo ako." Bulong niya sa buhok nito. Isang pag-amin na narinig lamang ng hangin. Gabi na. Matapos niyang siguraduhing tulog na si Liwayway, lumabas siya sa hardin para magpahangin. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin, naghahanap ng kapatawaran. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 4 na salita lang ang nakasulat. "Alam ko ang ginagawa mo." Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Napatingin siya sa paligid, sa dilim ng hardin. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Humuhusga, naghihintay. Ang palabas na maingat niyang itinayo ay malapit nang magkaroon ng panibagong manonood. Isang manonood na maaaring sumira sa lahat. Hindi mapakali si Dalisay sa mga sumunod na araw. Lagi itong nakabantay. Ang telepono ay halos hindi mabitawan. At ang bawat ugong ng sasakyan sa labas ay nagpapakabarito upang pagaanin ang sariling pakiramdam at marahil para na rin makalayo sa bahay na tila nagiging isang kulungan. Nag-aya itong mamasyal. "May isang lugar akong gustong ipakita sa'yo, mahal." Sabi nito isang umaga, pilit nang ngumingiti. Isang maliit at payapang bayan sa tabi ng dagat, ang Villa Esperanza. Doon natin sisimulan ang mga bago nating alaala. Pumayag si Liwayway. Ang ideya ng sariwang hangin at tanawin ng dagat ay nakakaakit. Kailangan niya ito. Kailangan niyang makalabas sa mga pader na puti na sumasaksi sa kanyang kalituhan. Ang Villa Esperanza ay kasing ganda ng pangalan nito. Mga lumang bahay na may impluwensyang Espanyol, mga kalye na nalilinyahan ng mga puno ng bougainvillea at ang amoy ng alat na hangin na humahalik sa kanyang pisngi. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya habang naglalakad sila sa plaza. Isang pakiramdam na tila nakauwi siya sa isang lugar na hindi niya naman maalalang pinanggalingan. "Mag-park lang ako saglit," sabi ni Dalisay. Huminto sa tapat ng isang panaderya. "Hintayin mo ako rito, mahal. Huwag kang aalis." Tumango si Liwayway habang naghihintay. Ang kanyang mga mata ay naakit sa isang maliit na eskinita. Sa dulo niyon may isang coffee shop na may pangalang nakaukit sa kahoy, Kanlungan. Ang lugar ay tila humihila sa kanya. Isang di maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paa na humakbang, na para bang may isang mahalagang bagay na naghihintay sa kanya sa loob. Pagpasok niya, ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ang sumalubong sa kanya. Ang lugar ay simple, ngunit maginhawa. May ilang mesa, nagawa sa kahoy at mga upuang yari sa yantok. Sa pader ay may mga nakasabit na litrato ng dagat at mga bangka. Isang babae ang nakatayo sa likod ng counter, nakatalikod,
abala sa pagtimpla ng kape. Nang marinig nito ang tunog ng maliit na kampana sa pinto, lumingon ito at ang mundo ni Liwayway ay huminto. Ang babae ay may maikling buhok at mga matang puno ng sigla. Ngunit nang makita siya nito, ang ngiti sa mga labi nito ay biglang naglaho, napalitan ng pagkagulat. Nabitawan nito ang hawak na tasa na lumikha ng malakas na ingay ng bumagsak at mabasag sa sahig. Liway? Ang pangalan ay namutawi sa mga labi ng babae, isang bulong na puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Hindi nakapagsalita si Liwayway. Hindi niya kilala ang babae, ngunit ang paraan ng pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Ang liway na yon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang lumang kantang bigla niyang narinig muli. Dahan-dahang humakbang palapit ang babae. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bawat hakbang nito ay puno ng pag-iingat, na para bang natatakot itong baka sa isang iglap ay maglaho si Liwayway na parang bula. Diyos ko, Liway, ikaw nga, sabi nito. Ang boses ay basag na. Buhay ka. Bago pa man makakilos si Liwayway, niyakap na siya nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila, ng lungkot, at ng hindi maipaliwanag na saya. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng mga balikat nito habang nagsimula itong humikbi. Saan ka nanggaling? Anong nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Bakit hindi ka nagparamdam? Nananatiling nakatayo si Liwayway, nagyayelo sa kinatatayuan. Ang yakap ng babae ay parehong dayuhan at pamilyar. Ang init ng katawan nito, ang amoy ng kape na bahagyang kumapit sa damit nito. May kung anong kumikiliti sa dulo ng kanyang alaala. Isang bagay na hindi niya maabot. Pasensya na, miss. Mahina niyang sabi, sinubukang kumawala sa yakap. Pero, nagkakamali ka yata. Hindi kita kilala. Ang mga salitang yun ay tila isang suntok sa babae. Bumitaw ito sa pagkakayakap. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Ano? Liway. Anong sinasabi mo? Ako to. Si Asa. Asa. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit wala itong katugmang mukha o alaala. Asa? Sakto namang pumasok si Dalisay sa coffee shop. Nakita niya ang eksena, ang basag na tasa sa sahig, ang namumugtong mga mata ni Asa, at ang nalilitong mukha ni Liwayway. Sa isang iglap, ang mahinahon nitong itsura ay napalitan ng alarma. Miss, pasensya na po. Baka nagkakamali lang kayo. Mabilis na sabi ni Dalisay. Lumapit at marang hinila si Liwayway sa likuran niya na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. Tumingin si Asa kay Dalisay. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng hindi makapaniwalang galit. Nagkakamali? Dalisay, anong pinagsasabi mo? Si Liway to, ang kaibigan ko. Ang asawa ko ay nagpapagaling pa mula sa isang malubhang aksidente, mariing sabi ni Dalisay. Ang boses ay may diin. Medyo nalilito pa ang isip niya at hindi maganda na ginugulat siya ng ganito. Aksidente? Tumingin si Asa pabalik kay Liwayway. Ang mga mata ay nagtatanong. Liway, anong... Tama na, gitini. Putol ni Dalisay. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Liwayway. Tara na, mahal. Kailangan mo nang magpahinga. Habang hinihila siya ni Dalisay palabas ng pinto, nakita ni Liwayway ang desperasyon sa mukha ni Asa. Mabilis itong dumampot ng isang papel na napkin at ballpen mula sa counter, nagsulat ng kung ano, at sinubukang iabot sa kanya. Liway, kunin mo to. Pakiusap, tawagan mo ako. Ngunit bago pa man niya ito maabot, hinarang na ni Dalisay ang kamay ni Asa. Miss, sinabi ng tama na. Ginugulo mo lang siya. Ang boses ni Dalisay ay malamig at may pagbabanta. Kinaladkad na siya ni Dalisay palabas. Iniwan si Asa
na nakatayo roon, luhaan at walang magawa. Sa loob ng sasakyan, bumalot ang isang nakabibinging katahimikan. Si Liwayway ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, ngunit ang isip niya ay nasa loob pa rin ng coffee shop. Ang mukha ni Asa, ang mga luha nito, ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sino siya, Dalisay? Tanong niya sa wakas, hindi tumitingin sa asawa. Bumuntong hininga si Dalisay, isang tunog ng pinipilit na pagod. Hindi ko alam. Mahal. Siguro. Namukaan ka lang sa iba. May mga taong sadyang mapilit. Huwag mo na siyang isipin, okay? Nakakasama lang sa'yo ang stress. Hindi na muling nagsalita si Liwayway. Pinilit niyang paniwalaan ang sinabi ni Dalisay na isa lang iyong estrangherong mapilit, na isa lang iyong pagkakamali. Ngunit ang pakiramdam sa puso niya ay nagsasabi ng iba. Nang makauwi sila, agad siyang pumanhik sa kanilang silid. Pakiramdam niya ay nasusuka siya sa halo-halong emosyon. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay nanginginig. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang bestida. Hindi alam kung anong hinahanap. At doon, naramdaman niya ang isang maliit at lukot na papel. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang papel na napkin mula sa coffee shop. Sa gitna ng kaguluhan kanina, sa gitna ng paghila ni Dalisay at pagpupumiglas ni Asa, hindi niya namalayang naidulas pala ito ng babae sa kanyang kamay. Nanginginig niyang ibinuklat ang papel. Nakasulat doon, sa sulat kamay na tila minadali, ay iisang pangungusap lamang. 5 salita. Ngunit ang 5 salitang yon ay sapat na para wasakin ang pundasyon ng mundong pinaniniwalaan niya. Sapat na para gawing isang malaking tandang pananong ang lahat. Nagsisinungaling siya sa iyo. Napatingin si Liwayway sa pinto ng kanilang silid. Narinig niya ang mga yabag ni Dalisay na papalapit. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng unan. Ang puso niya ay kumakarera, na parang isang kabayong tumatakbo para sa buhay nito. Pumasok si Dalisay na may dalang isang baso ng tubig at ang kanyang gamot. Ngumiti ito sa kanya. Ang pamilyar na ngiti na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng isang uri ng kilabot. Inumin mo na ang gamot mo, mahal, para makapagpahinga ka na, malambing nitong sabi. Kinuha ni Liwayway ang baso, ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatingin siya sa mga mata ng lalaking pinaniniwalaan niyang kanyang buhay, hindi na pagmamahal ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang tanong. At sa ilalim ng unan, ang piraso ng papel ay tila isang apoy na nagsisimulang magliyab, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sunugin ang lahat ng kasinungalingan. Ang 5 salitang yon ay tila mga multong hindi matahimik sa isipan ni Liwayway. Nagsisinungaling siya sa iyo. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang bawat kilos ni Dalisay na dati tanda ng pagmamahal ay isa na ngayong palaisipan. Ang bawat matamis niyang salita ay may pait na ng kasinungalingan. Ang bitamina na iniinom niya tuwing umaga ay tinititigan niya muna ng matagal. Iniisip kung ano ba talaga ang laman nito. Bago niya ito lunukin na may kasamang panalangin, nagsimula siyang magmatsyag. Naging mas mapagmasid siya, mas tahimik. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, nagkunwari siyang tulog na tulog. Hinintay niyang bumagal ang kanyang paghinga. Hinintay niyang maramdaman ang pag-angat ng kamay ni Dalisay mula sa kanyang baywang. Narinig niya ang marahang pagbangon nito. Sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, sinilip niya ang ginagawa nito. Kinuha ni Dalisay ang kanyang telepono. Binuksan ito, at sa dilim ng silid, ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng anino sa mukha nitong puno ng pagkabalisa. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ng mga daliri nito. Nagbubura ng mga tawag, ng mga mensahe.
Nang matapos ito, bumuntong hininga ito ng malalim, isang tunog ng luhang kaluwagan at dahan-dahang bumalik sa pagkakahiga sa tabi niya. Naramdaman ni Liwayway ang paghalik nito sa kanyang buhok. Isang halik na dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdulot ng panlalamig sa buo niyang katawan. Anong itinatago mo, Dalisay? Kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Kailangan niyang maghanap. Kailangan niyang maghalongkat. Ngunit paano? Mahal? Sabi niya kay Dalisay habang nag-aalmusal sila. Naiinip na ako sa kakaupo lang. Gusto ko sanang maglinis. Siguro, pwede kong simulan sa bodega? Para kahit paano ay may magawa naman ako. Nakita niya ang bahagyang pag-aalangan sa mga mata ni Dalisay. Sigurado ka. Baka mapagod ka. Mahina ka pa. Kaya ko na. Pilit niyang pinasigla ang boses. Gusto kong maging kapaki-pakinabang. Gusto kong maramdaman na normal na ulit ang lahat. Ang salitang normal ang tila nagpakumbinsi rito. Ngumiti ito at tumango. Sige, mahal. Pero mag-iingat ka, ha? Tawagin mo ako kapag kailangan mo ng tulong. Ang bodega ay nasa likod ng kanilang bahay, maalikabok at medyo madilim. Amoy ng lumang kahoy at nakatagong panahon. Habang sinisimulan niyang ayusin ang mga lumang gamit, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Deja vu, ang bawat kahon na kanyang binubuksan, ang bawat lumang gamit na kanyang hinihipo, ay tila may ibinubulong na kwento na hindi marinig ng kanyang tainga, ngunit nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng isang bunton ng mga lumang kortina, sa pinakasulok ng silid, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang lumang baul na yari sa kahoy. Hindi ito malaki, ngunit tila may bigat ito na higit pa sa kanyang sukat. Pinagpagan niya ang alikabok sa takip. Walang kandado. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Sa loob, may mga lumang libro, ilang kupas na litrato na hindi niya mamukhaan, at isang bagay na nakabalot sa puting tela. Maingat niya itong kinuha. Habang inaalis niya ang balot, isang kahon na gawa sa maitim na kahoy ang lumitaw. Isang music box. Simple lang ito. Walang masyadong palamuti. Maliban sa isang maliit na ukit ng araw sa takip. Dinala niya ito palabas ng bodega, sa liwanag ng hardin. Sakto namang lumabas si Dalisay. Mahal, anong... Natigilan ito nang makita ang hawak niya. Nakita ko to sa loob, sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Dalisay. Hinahanap ang anumang senyales ng pagsisinungaling. Ngumiti si Dalisay. Ngunit halatang pilit. Ah, yan ba? Ang music box. Nabili ko yan para sa'yo bago mangyari ang aksidente. Ibibigay ko sana bilang sorpresa para tulungan kang alalahanin ang mga masasayang bagay. Isang kasinungalingan. Alam niya, ramdam niya, pero paano niya patutunayan? Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Isang malambing at pamilyar na himig ang nagsimulang tumugtog. Isang lalabay, isang himig na tila matagal nang natutulog sa isang sulok ng kanyang isipan. Habang tumutugtog ang musika, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, na kasing linaw ng sikat ng araw. Isang lalaking may mabait na mukha at nakangiti, ang kanyang ama. Iniaabot nito sa kanya ang music box. Narinig niya ang boses nito, isang boses na puno ng pagmamahal. Para sa aking munting Liwayway. Napapikit si Liwayway. Ang sakit. Ang sakit ng isang alaalang nagbabalik. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napako ang tingin niya sa isang detalye sa gilid ng kahon. Isang maliit na gasgas, hugis kalahating buwan. Ang gasgas na natatandaan niyang siya mismo ang may gawa noong bata pa siya. Nang aksidente niya itong maibagsak. Isang peklat na tanging siya lang ang nakakaalam. Hindi. Halos pabulong niyang sabi, umiling-iling habang nakatingin kay Dalisay. Hindi mo to binili. Matagal na tong sa akin. Nakita niya ang gulat at pagkasuklam sa mukha ni Dalisay.
Nawala ang nangiti, nawala ang pagkukunwari. Liway, ano bang sinasabi mo? Baka, baka nananaginip ka lang. Huwag kang magsinungaling. Sigaw niya. Ang boses ay biglang nagkaroon ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Nakikita mo ba to? Itinuro niya ang gasgas. Ako ang gumawa nito. Naaalala ko na. Ibinigay to sa akin ni Papa. Liway, pakiusap, kumalma ka. Papa, naaalala ko na siya. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sabi mo wala na sila. Pero naaalala ko siya, Dalisay. Hindi na makasagot si Dalisay. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang muka ay isang maskara ng pagkatalo at takot. Ang katotohanan ay naroon na sa pagitan nilang dalawa. Isang espadang nakatutok sa kanilang mga puso. Bigla, isang matinding pagkahilo ang naramdaman ni Liwayway. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Napasandal siya sa pader, ang hininga ay kinakapos. At sa gitna ng pagkahilo, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na higit pa sa anumang alaala. Ang kanyang buwanang dalaw. Kailan nga ba ang huli? Hindi niya matandaan. Pero alam niyang huli na. Huling-huli na. Isang imposible, nakakatakot, at kamangha-manghang posibilidad ang nabuo sa kanyang isipan. Napatingin siya sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay sa naguguluhang mukha ni Dalisay. Buntis ako. Ang pagkaalam na maaaring may dinadala siya sa kanyang sinapupunan ay hindi nagdulot ng takot kay Liwayway. Sa halip, ito'y nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawawala. Isang dahilan. Isang dahilan para lumaban. Isang dahilan para alamin ang lahat. Ang mga sumunod na araw sa bahay ng mga Montenegro ay isang tahimik na digmaan. Nagpanggap si Liwayway na bumalik na sa dati ang lahat. Ngumingiti siya, sumasabay sa pagkain at iniinom ang bitamina na inaabot ni Dalisay. Ngunit sa likod ng bawat pagngiti ay isang matalim na pagmamasid. Sa bawat pag-inom ng gamot ay isang tahimik na pangako sa sarili. Hindi magtatagal. Ang lukot na papel mula kay Asa ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, isang paalala ng nag-iisang koneksyon niya sa katotohanan. Kailangan niyang makipagkita rito, kailangan niyang makatakas kahit sandali lang. Naghihintay siya ng tamang tiyempo. At dumating ito isang hapon nang tumawag si Senyora Imelda. Ipinapatawag si Dalisay para sa isang importanteng usapin sa opisina ng pamilya. Babalik ako kaagad, mahal, sabi ni Dalisay. Humalik sa kanyang noo. Huwag kang aalis ng bahay, okay? Magpahinga ka lang. Tumango siya, isang perpektong imahe ng masunuring asawa. Ngunit sa sandaling marinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dalisay, napapalayo. Kumilos siya, kinuha niya ang papel, kumuha ng kaunting pera, at sa unang pagkakataon, lumabas siya ng bahay ng mag-isa. Ang bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay parang isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Mabilis niyang tinungo ang sakayan at nagpahatid sa Villa Esperanza. Pagpasok niya sa kanlungan, nandoon si Asa sa likod ng counter. Nag-iisa, ang muka ay balot ng pag-aalala. Nang makita siya nito, isang pinaghalong gulat at ginhawa ang gumuhit sa mukha nito. Liway! Mabilis itong lumabas at niyakap siya. Sa pagkakataong ito, gumanti ng yakap si Liwayway. Nag-alala ako. Akala ko hindi ka natatawag o pupunta. Kailangan kong malaman ang lahat, Asa. Sabi ni Liwayway, ang boses ay puno ng determinasyon. Lahat-lahat. Walang labis, walang kulang. Umupo sila sa pinakasulok na mesa ng coffee shop, malayo sa bintana. Inilabas ni Asa ang kanyang telepono. Bago ako magkwento, gusto kong may makita ka. Sabi nito at ipinakita sa kanya ang isang litrato. Sa litrato, may dalawang babaeng masayang nagtatawanan sa tabing dagat.
Ang buhok ay nililipad ng hangin. Ang isa ay si Asa, ang isa ay siya. Ngunit ibang-iba. Ang liwayway sa litrato ay may kislap sa mga mata. Ang nangiti ay abot tainga. Isang babaeng malaya at puno ng buhay. Iyan tayo. 1 linggo bago ka ikasal. Mahinang sabi ni Asa. Sunod-sunod na ipinakita ni Asa ang mga litrato. Ang kasal nila ni Dalisay, kung saan masaya sila, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Liwayway. Mga litrato nilang dalawa ni Asa sa iba't ibang lugar, nagtatawanan, nagkukulitan. Hindi niya maalala ang eksaktong mga pangyayari, ngunit ang bawat litrato ay nagdudulot ng isang pamilyar na damdamin. Saya, kaba, lungkot, pag-asa, na para bang isang taong nanonood ng isang pelikula na alam niyang napanood na niya dati, ngunit hindi matandaan ang kwento. Ngayon, pakinggan mo ako, seryosong sabi ni Asa, at nagsimula itong magkwento. Ikinuwento nito ang lahat. Ang masaya nilang pagsasama ni Dalisay sa simula. Ang unti-unting pagpasok ng lason sa kanilang relasyon dahil sa pagkauhaw ni Senyora Imelda sa isang apo. Ang bawat buwan na bigo, silang makabuo. Ang bawat masasakit na salitang binitiwan ng biyenan niya. Ang pagiging sunod-sunuran ni Dalisay sa ina nito. Ang gabi kung kailan pinilit siyang pirmahan ang isang annulment paper. Ang gabi ng kanilang huling pagtatalo at ang kanyang desisyon na iwan na ang lahat. Bawat salita ni Asa ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa blangkong espasyo sa kanyang isipan. Ang mga bangungot niya tungkol sa pinupunit na papel, ang pakiramdam na may kulang. Ang lungkot sa mga mata ng babae sa salamin. Lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Nakinig si Liwayway. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi siya umiyak. Ang pumuno sa kanya ay hindi lungkot, kundi isang nagyayelong galit. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala pakiramdam ko ay bilanggo ako. Umalis ka, Liway. Tumakas ka, sabi ni Asa. Pero kinabukasan nabalitaan ko na lang ang tungkol sa aksidente. At pagkatapos noon, nawala ka na. Hinanap kita, pero walang nakakaalam kung saang ospital ka dinala. Hinarang ako ng pamilya Montenegro sa lahat ng paraan. Huminga ng malalim si Liwayway. May isa pa, Asa? Tumingin siya sa mga mata ng kaibigan. Sa tingin ko, buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Asa. Ano? Liway, sigurado ka ba? Hindi pa, pero malakas ang kutob ko. Kung ganoon, ang mukha ni Asa ay napalitan ng takot. Liway, yung mga bitamina na sinasabi mo, kailangan nating malaman kung ano yon. Huwag kang magtitiwala sa doktor nila. Kailangan mong magpatingin sa iba. Lihim, 1 taong mapagkakatiwalaan natin. Tumango si Liwayway. Sa wakas, may plano na siya. May kakampi siya. Tutulungan mo ba ako, Asa? Kahit kailan, Liway. Kahit kailan. Sagot nito, hinawakan ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Liwayway. Ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinatay. Ang kampana sa pinto ng kanlungan ay biglang tumunog. Pareho silang napalingon ni Asa. Nakatayo roon, balot ng dilim ng papalubog na araw sa kanyang likuran, ay si Senyora Imelda. Ang mukha nito ay kalmado. Ang mga labi ay may bahagyang ngiti. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Dahan-dahan itong sinuri ang eksena. Silang dalawa ni Asa na magkahawak kamay. Ang teleponong may mga litrato nila sa mesa. Mukhang nagkakasiyahan kayo, sabi ng senyora. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng kamandag. Lumakad ito, palapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang tawag mula sa kanyang ina
ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na takot sa puso ni Dalisay. Nasa Villa Esperanza ako, ang malamig na boses ni Senyora Imelda sa kabilang linya. At hulaan mo kung sino ang nakita kong magkasama sa isang coffee shop, nagbubulungan na parang mga taksil. Nanigas si Dalisay. Mama, huwag mo akong mamama, Dalisay. Sinabi ko sa'yo, kontrolin mo ang asawa mo. Anong ginagawa niya rito? At kasama pa ang babaeng iyon na walang ginawa kundi guluhin ang isip niya. Ayusin mo ito. Ngayon din. At ibinaba nito ang telepono. Hindi na nag-isip si Dalisay. Pinasibad niya ang sasakyan pawi. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay parang isang metro palapit sa kanyang pagkahulog. Naabutan niyang kararating lang din ni Liwayway. Kalmado itong pumasok ng bahay, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Dalisay ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Mahal, saan ka galing? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang boses, tinatago ang namumuong sindak sa kanyang dibdib. Nag-alala ako sa'yo. Tumingin sa kanya si Liwayway. Sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay hindi blangko, may laman. Isang bagay na hindi niya mabasa. Namili lang ako ng ilang gamit sa bayan, medyo nalibang. Sagot nito, isang perpektong kasinungalingan. Ang kalmadong sagot na yon ang mas lalong nagpataranta kay Dalisay. Hindi ito nagalit, hindi ito natakot. At iyon ang nakakatakot sa lahat. Alam niyang may alam na ito. Kinagabihan, habang inaabot niya ang bitamina ni Liwayway, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha ni Liwayway ang tableta, ngunit bago ito inumin, nagkunwari itong nabilaukan at naubo. Sa gitna ng pag-ubo, nakita niyang maingat nitong nailaglag ang tableta sa bulsa ng kanyang duster. Kunwari ay hindi niya nakita. Ngunit sa loob-loob niya, isang bulkan ang sumasabog. Kinuha niya. Ipapatingin niya ito sa iba. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa opisina. Isang lugar na lang ang nasa isip niya. Ang klinika ni Dr. Alcaraz. Hindi na gumagana, Doc. Sabi niya pagkapasok pa lang sa opisina nito. Nagkikita na sila ng kaibigan niya. Nag-iipon na siya ng alaala. Kailangan natin ng mas malakas na dosis. Napahilot sa kanyang sentido si Dr. Alcaraz, isang taong halatang napasubo sa isang gulo na hindi niya gusto. Dalisay, sinabi ko na sa'yo, delikado ito. Ang pagtaas ng dosis ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang memory functions. Baka hindi lang ang nakaraan ang makalimutan niya, kundi pati na rin kung paano gumawa ng mga bagong alaala. Wala akong pakialam, sigaw ni Dalisay. Gawin mo ang kahit anong kinakailangan. May isa pang bagay, seryosong sabi ng doktor. Ang gamot na ito ay hindi pa nasusuri ng husto sa mga nagdadalang tao kung sakali. Kung sa anumang milagro ay buntis pala siya. Natawa ng mapakla si Dalisay. Buntis? Imposible. Iyon nga ang punot dulo ng lahat ng problema namin, di ba? Hindi siya mabuntis. Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang pag-iisip, isang mapait na katotohanang bahagi na ng nakaraan. Napabuntong hininga ang doktor. Sinasabi ko lang ang mga panganib. Kung buntis siya, hindi natin alam kung ano ang maaaring maging epekto nito sa bata. Maaaring maging devastador. Ngunit ang isip ni Dalisay ay sarado na. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Liwayway na puno ng pagdududa, ang anino ni Asa at ang galit ng kanyang ina. Ibigay mo na sa akin ang reseta, doktor. Babayaran kita ng doble. Sa huli, sumuko ang doktor. Inabot nito ang isang piraso ng papel, isang reseta para sa isang mas mataas na dosis, isang kasunduan sa demonyo. Habang nasa loob ng sasakyan, hawak-hawak ni Dalisay ang bagong bote ng gamot.
Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang halimaw. Isang desperadong duwag na halimaw. Paano siya humantong dito? Ang pagmamahal niya kay Liwayway ang nagtulak sa kanya rito. Ngunit ang parehong pagmamahal na yon ang kanyang sinisira. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at malinis na klinika, magkahawak kamay na naghihintay sina Liwayway at Asa. Isang mabait na doktora ang lumabas na may dalang resulta. "Congratulations, Mrs. Montenegro." Nakangiti nitong sabi. "You are definitely pregnant. Around 10 weeks. Napaluwa si Liwayway, isang luhang pinaghalong saya at takot. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Totoo nga. At may isa pa, dagdag ng doktora, itinuturo ang monitor ng ultrasound. Hindi lang isa ang tibok ng puso na naririnig ko. Tumingin ito sa kanila. Kambal ang dinadala ninyo. Kambal. Natulala si Liwayway bago napahagulgol sa balikat ni Asa. Isang milagro. Isang dobleng milagro sa gitna ng isang bangungot. Pagkalabas nila ng klinika, iniabot ni Asa sa laboratorio ng ospital ang maliit na tabletang nakuha ni Liwayway. "Babalikan natin ang resulta mamaya," sabi nito. Gabi. Si Liwayway ay nasa kwarto ni Asa, nakahiga habang hawak-hawak ang litrato mula sa ultrasound. 2 maliit na tuldok, ang kanyang mga anak. Ang kanyang pag-asa, sila ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matapang. Biglang tumunog ang telepono niya, si Asa, na bumalik sa laboratorio para kunin ang resulta. "Liway," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig, hindi sa saya, kundi sa galit at takot. "Nakuha ko na ang resulta." Umupo si Liwayway kinakabahan. Anong sabi? Anong klaseng bitamina yan? Narinig niya ang malalim na paghinga ni Asa sa kabilang linya bago nito binitiwan ang mga salitang tuluyan nang dudurog sa mundo ni Liwayway. "Liway, hindi yan bitamina." Huminto ito sandali na tila sinusuka ang mga susunod na salita. "Isa yang memory suppressant, Sung. Isa yang memory suppressant." Ang mga salita ni Asa ay hindi isang punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Isa itong lason. Isang lason na dahan-dahan at walang awang kumalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-ibig at tiwalang natitira pa sa kanya. Pagkatapos ng tawag, natulala siya ng ilang minuto. Ang hawak niyang ultrasound picture ay nanginginig. Ang 2 tuldok na yon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga milagro, at araw-araw, sa bawat pag-inom niya ng pekeng bitamina, nilalason din niya sila. Isang bagay ang pumalit sa pagkagulat. Isang bagay na mas mainit, mas marahas, galit. Isang dalisay, nag-aapoy, at walang hanggang galit. Hindi na siya nagpaalam kay Asa. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at lumabas. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bahay ng mga Montenegro ay mabigat. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng puot na kanyang dinadala. Ang bahay na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong crime scene at uuwi siya para harapin ang kriminal. Pagdating niya, naghihintay si Dalisay sa sala. Halatang hindi ito mapakali. Nang makita siya nito, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Mahal, saan ka galing? Gabi na." Nag-alala ako. Nilampasan niya ito na parang hindi niya nakita. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Naramdaman niya ang pagsunod nito sa kanyang likuran. "Liwayway, kinakausap kita," sabi nito. May bahid ng panik sa boses. Huminto siya sa gitna ng silid, ngunit hindi siya lumingon. "Bakit? May bago ka na namang kwentong sasabihin sa akin?" Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Anong ibig mong sabihin?" Doon siya dahan-dahang humarap. At sa unang pagkakataon, nakita ni Dalisay ang tunay na Liwayway. Hindi ang nalilitong pasyente. Hindi ang sunod-sunurang asawa. Nakita niya ang babaeng sinira nito.
Ang mga mata niya ay walang luha. Ang mga ito ay nagliliyab. Ang galing, mahina niyang sabi na may kasamang mabagal at mapanuyang palakpak. Ang galing ng pagtatanghal mo, Dalisay. Araw-araw, bawat minuto, pang-artista. Sabihin mo sa akin, kailan mo sinulat ang script? Noong nasa ospital ako, comatose at walang kalaban-laban. Namutla si Dalisay. Liway, hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan. Lumapit siya sa bedside table at kinuha ang bote ng gamot. Ang bagong bote na may mas mataas na dosis. Itong laso na to, naiintindihan mo ba? O bahagi rin ba to ng kwento mo? Bitamina para sa mahal mong asawa na unti-unti mong binubura? Ibinato niya ang bote ng gamot sa dibdib nito. Kumalat ang mga puting tableta sa sahig na parang maliliit na buto ng kasinungalingan. Lahat, sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Ang mga kwento mo tungkol sa pag-ibig natin, ang mga paborito kong pagkain na bigla kong naalala, ang pagkamatay ng mga magulang ko, lahat yun. Isang malaking kasinungalingan. Liway, pakiusap. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Sigaw niya. Anong ipapaliwanag mo? Na pinanood mo akong malunod sa sarili kong isipan araw-araw? Na hinayaan mong ipainom sa akin ang gamot na to habang ang mga anak natin. Natigilan siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Pagkalito. Mga anak? Anong? Oo. Dalisay. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Basag sa sakit at puot. Buntis ako. At hindi lang isa. Kambal. Ang milagrong ipinagkait sa atin noon, ipinagkaloob ngayon. At anong ginawa mo? Pinainom mo ako ng lason araw-araw. Sa wakas, gumuho si Dalisay. Lumuhod ito sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na tableta, at napahagulgol. Patawarin mo ako. Liway, patawarin mo ako. Natakot lang ako. Natakot akong mawala ka. Si Mama, ang plano niya. Huwag mong isisis sa ina mo ang kaduwagan mo. Lumapit siya, nanginginig sa galit ang ikaw. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lason. Ikaw ang nagsinungaling sa akin. Ikaw ang tumingin sa mga mata ko at pinaniwala ako sa isang mundong hindi totoo. Mahal na mahal kita, Liway. Maniwala ka. Huwag mong babanggitin ang salitang yan. Ang kanyang boses ay isang sigaw mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi mo lang ninakaw ang nakaraan ko, Dalisay. Sinubukan mong lasunin pati ang mga anak natin. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa buong lakas na nagmumula sa bawat piraso ng kanyang nawasak na puso, sinampal niya ito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang tunog ng pagwawakas. Napahawak si Dalisay sa kanyang pisngi tulala. At sa sandaling iyon, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa puso ni Liwayway. Napakabigat, napakasakit. Napasigaw siya, hindi na sa galit, kundi sa purong sakit. Napaluhod siya. Ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mundo niya ay biglang umikot. Ah! Ang sakit! Nataranta si Dalisay, tumayo mula sa pagkakasalampak. Liway, anong nangyayari? Ang mga anak ko. Iyon na lang ang naibulong niya bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang huling nakita niya ay ang desperadong mukha ni Dalisay na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang mga sumunod na sandali ay isang malabong pagkataranta. Ang tanging malinaw kay Dalisay ay ang maputlang mukha ni Liwayway, ang mga mata nitong nakapikit sa sakit, at ang dugo. Isang maliit na patak ng dugo sa sahig na para sa kanya ay kasing laki ng isang karagatan. Binuhat niya ito. Magaan. Napakagaan na parang isang babasaging manika na siya mismo ang bumasag.
Ang biyahe papuntang ospital ay isang bangungot. Bawat preno, bawat liko ay sinasabayan ng ungol ng sakit mula kay Liwayway. Bawat segundo na nauubos sa trapiko ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ang mga salita nito ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng kanyang kabiguan. Buntis ako. Kambal. Pinainom mo ako ng lason. Kaduwagan mo. Pagdating sa emergency entrance ng ospital, isinigaw niya ang pangalan nito. Isang stretcher ang sumalubong sa kanila. Inilapag niya si Liwayway at sa isang iglap, pinalibutan na ito ng mga nurse at doktor. Tinulak siya palayo. Itinulak siya palabas sa eksenang siya ang may akda. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, ang mga kamay ay may bahid pa ng dugo ni Liwayway. Tumingin siya sa mga ito. Dugo. Ang dugo ng kanyang asawa, ang dugo ng kanyang mga anak. Ako ang may kasalanan. Napaupo siya sa isang upuan sa waiting area. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang isip ay isang magulong bagyo ng pagsisisi. Ang bawat kasinungalingan, maliit man o malaki, ay nagbabalik ngayon para singilin siya. Ang pakikipagsabwatan sa kanyang ina. Ang pagtawag kay Dr. Alcaraz. Ang bawat pagdurog niya ng tableta. Ang bawat pag-abot niya ng baso ng juice na may lason. Ang pag-ibig na ipinangako niyang magiging kanlungan ni Liwayway ay siya palang naging kulungan at kamuntik ng maging libingan nito. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pagmumuni-muni. Dalisay, anong nangyayari? Si Senyora Imelda. Mabilis itong lumapit. Ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng maskarang yon, nakita ni Dalisay ang tunay na anyo nito, ang arkitekto ng kanilang pagkawasak. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumutok sa loob ni Dalisay. Ang takot na matagal na niyang inalagaan para sa kanyang ina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nagngangalit na galit. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, tinignan niya ang kanyang ina ng diretso sa mata, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang kaaway. Huwag na huwag kayong magkukunwari na nag-aalala kayo. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Natigilan ang senyora. Anoong sinasabi mo? Nandito ako para sa inyo, para sa amin, o para sa plano ninyo? Sigaw niya. Hindi na napigilan ang sarili. Nagsitinginan ang mga tao sa paligid, ngunit wala na siyang pakialam. Ito ang resulta ng perpekto ninyong plano. Ang asawa ko, nag-aagaw buhay dahil sa inyo. Kontrolin mo ang sarili mo, Dalisay. Ako? Ako ang magkokontrol. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Kayo ang bumulong sa tainga ko sa ospital. Kayo ang nagsabing ito ang tanging paraan. Sinulsulan ninyo ang kaduwagan ko hanggang sa naging kasamaan. At ngayon baka mawala sa akin ang lahat dahil sa pagiging sunod-sunuran ko sa inyo. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang ina. Ang pagkabigla sa isang anak na dati isang tuta lamang na sumusunod sa bawat utos nito. Umalis na kayo, mariin niyang sabi. Hindi ko kayo kailangan dito. Hindi kayo kailangan ni Liwayway. Anak, umalis na kayo. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bago pa man makasagot ang kanyang ina, isang doktor ang lumabas mula sa mga pinto ng emergency room. Agad siyang nilapitan ni Dalisay. Dok, kamusta siya? Ang asawa ko, ang mga anak namin. Tumingin ang doktor sa kanya. Ang muka ay seryoso at pagod. Mr. Montenegro, maselan ang lagay ng asawa ninyo. She's suffering from premature labor triggered by extreme physical and emotional stress. May internal bleeding din. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para patatagin muna ang kondisyon niya bago namin siya maisalang sa operasyon. Operasyon? Anong
We have to perform an emergency cesarean section, sabi ng doktor. Pero sa ngayon, parehong nasa panganib ang buhay niya at ang buhay ng kambal. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Gumuho ang mundo ni Dalisay. Panganib. Ang buhay nilang tatlo. Napatingin siya sa nakasarang pinto ng ER. Pagkatapos ay sa kanyang ina na nakatayo sa di kalayuan. Ang muka ay hindi mabasa. Tumalikod siya sa lahat. Naglakad siya patungo sa isang tahimik na sulok ng ospital kung saan may isang maliit na kapilya. Pumasok siya at sa harap ng imahe ng isang nagdurusang Kristo, lumuhod siya. Hindi siya isang madasaling tao. Ngunit sa gabing iyon, wala na siyang ibang makapitan. Panginoon, bulong niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam kong hindi ako karapat-dapat. Alam kong isa akong makasalanan. Isang duwag, isang sinungaling. Napahikbi siya. Ang katawan ay nanginginig sa bigat ng kanyang pagsisisi. Pero pakiusap. Huwag po sila. Huwag ninyo silang kunin sa akin. Si Liwayway. Ang mga anak namin. Sila na lang po ang mayroon ako. Iligtas ninyo sila, Panginoon. Pakiusap. Tumingala siya sa imahe. Ang puso ay basag na basag. Kung ililigtas ninyo sila, ipinapangako ko. Ibibigay ko ang buong buhay ko para itama ang lahat. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Haharapin ko ang lahat ng galit niya. Pagsisilbihan ko siya at ang mga anak namin habang ako'y nabubuhay. Pakiusap. Bigyan ninyo lang ako ng pagkakataon. Ang unang iminulat ni Liwayway ay ang kanyang pandinig, ang marahan at ritmikong tunog ng isang heart monitor. Pagkatapos ay ang kanyang pang-amoy, ang pamilyar na amoy ng ospital. At sa huli, ang kanyang mga mata. Malabo sa simula hanggang sa luminaw ang imahe ng isang pamilyar na muka na nakabantay sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kislap ng ginhawa. Asa. Ang kanyang boses ay mahina at paos na para bang matagal na hindi nagamit. Agad na tumayo si Asa at hinawakan ang kanyang kamay. Liway, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang bahagyang kirot sa kanyang tiyan ang pumigil sa kanya. Doon, nagbalik ang lahat. Ang sigawan. Ang mga tabletang kumalat sa sahig. Ang sampal. Ang sakit. Ang mga anak ko. Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses ay puno ng takot. Asa ang mga anak ko? Ligtas ba sila? Ngumiti si Asa. Isang tunay at matamis na ngiti. Ligtas sila, Liway. Pareho silang malusog. Nasa nursery lang para obserbahan. Isang prinsipe at isang prinsesa. Sa narinig, isang mabigat na hininga nang ginhawa ang pinakawalan ni Liwayway. Kasabay ng mga luhang ngayon lang niya pinahintulutang dumaloy. Ligtas sila. Ligtas ang kanyang mga anghel. Nang medyo kumalma na siya, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang pangalan ng taong huli niyang nakita bago siya mawalan ng malay. Tumingin siya sa pinto. Nakasara ito. Nasaan siya? Tanong nagting niya. Ang boses ay muling nanlamig. Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan. Alam na ni Asa kung sino ang tinutukoy niya. Nasa labas lang siya. Sagot ni Asa. Hindi siya umalis kahit sandali. Ayokong makita ang mukha niya. Mariin niyang sabi. Asa, pakiusap. Huwag mo siyang papasukin dito. Hindi ko pa kaya. Naiintindihan ko. Tumango si Asa. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ang mahalaga ngayon ay ang magpalakas ka. Para sa sarili mo at para sa kanila. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Kapag handa ka na, aalis tayo rito.
Magsisimula tayo ng bagong buhay. Tayong 3? Ay, tayong 4 na pala. Ang pangakong iyon, ang pangako ng isang bagong buhay na malayo sa lahat ng sakit at kasinungalingan, ang nagbigay ng kaunting lakas kay Liwayway. Maya-maya, isang nurse ang pumasok. Tulak-tulak ang 2 maliit na incubator. May bisita po kayo, Mrs. Montenegro? Itinabi ng nurse ang mga incubators sa gilid ng kanyang kama. At doon, sa unang pagkakataon, nasilayan ni Liwayway ang kanyang mga anak. Napakaliit nila. Ang isa ay balot sa asul na kumot, ang isa naman ay sa rosas. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ang paghinga ay marahan. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang maliliit nilang mga ilong, ang manipis nilang mga labi, ang ilang hibla ng buhok sa kanilang mga ulo. Perpekto. Sila ay perpekto. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa salamin ng incubator na para bang kaya niyang iparamdam ang init ng kanyang pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ang lahat ng puot ay pansamantalang naglaho. Ang natira na lang ay isang pag-ibig na napakalaki at napakadalisay. Isang pag-ibig na handang pumatay at magpatawad. Ito ang pag-ibig ng isang ina. Ang aking mga anghel, bulong niya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, pumasok muli ang nurse na may dalang ilang paper bags. Pinapadala po ng Mr. Ninyo, sabi nito habang inilalapag ang mga gamit. Kumpleto na po lahat ng kailangan ng kambal. Mga damit, diaper, lahat po. Nakaabang na nga po yan dyan sa labas ilang araw na. Hindi man lang natutulog o umuuwi. Talagang hands-on na ama. Ang mga salita ng nurse ay parang maliliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Hindi niya ito pinansin, ngunit narinig niya. Tumingin siya sa siwang ng pinto. At doon, sa labas, nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Dalisay. Nakatayo lang ito, nakatanaw mula sa maliit na salamin ng pinto. Ang dating matikas nitong tindig ay wala na. Ang nakikita niya ay isang lalaking hukot, ang mga balikat, gusot ang damit, at mukhang pasan ang buong mundo. Hindi niya makita ang mga mata nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng pagtitig nito. Isang pagtitig ng isang taong nawalan na ng lahat. Bumalik ang tingin niya sa kanyang mga anak. Ang kanyang anak na lalaki na may parehong hugis ng baba ni Dalisay. Ang kanyang anak na babae na may parehong pilik mata. Sila ay bahagi niya, ngunit bahagi rin nila ito. Isang katotohanang hindi niya mabubura, gaano man niya kagusto. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito desisyon ng pagpapatawad, hindi pa. Ito ay isang desisyon para sa kanyang mga anak. Tumingin siya kay Asa. Asa, mahina niyang sabi. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kambal. Papuntahin mo siya rito. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng kaibigan. Liway, sigurado ka ba? Tumango siya. Oo, pero tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Asa. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Para lang makita niya ang mga anak niya. Pagkatapos noon, gusto kong umalis na siya. Ang bawat hakbang ni Dalisay, papasok sa silid ng ospital ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga pako. Bawat yabag ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Nakatayo sa tabi ng pinto si Asa. Ang mga mata nito ay matalim na parang mga punyal, isang bantay na hinding-hindi magpapalinlang. Sa kama, si Liwayway ay nakatingin sa kambal at hindi man lang siya sinulyapan. Ang hangin ay mabigat sa hinanakit. Ito ang kanyang parusa. At tatanggapin niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga incubator. At doon, sa unang pagkakataon, malinaw niyang nasilayan ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang mga mukha na kamuntik na niyang ipagkait sa mundo.
Isang batang lalaki na may buhok na kapareho ng sa kanya. Isang batang babae na may maliliit na kamay na nakakuyom. Napakaliit, napakaperpekto. Sa sandaling iyon, ang bigat ng kanyang pagsisisi ay naging isang pisikal na bagay. Isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib at nagpahirap sa kanyang paghinga. Lumuhod siya sa tabi ng mga incubator at walang tunog na humagulgol. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang marinig niyang bumuntong hininga, si Liwayway, pinilit niyang tumayo at harapin ito. Ito na, ang kanyang paghuhukom. Salamat, sabi niya. Ang boses ay paos at basag. Salamat sa pagpapahintulot mong makita ko sila. Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata nito ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa kung ito'y galit. Makakaalis ka na, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng pasilyo ng ospital. Walang pagtutol, walang pakiusap. Tumango si Dalisay at tumalikod. Iyon na marahil ang huling pagkakataon na makikita niya sila. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, muling nagsalita si Liwayway. 2 beses sa isang linggo, sabi nito. 1 oras, dito lang sa ospital. Yun lang. Huminto si Dalisay. Ang likod ay nakaharap pa rin dito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Isang siwang. Isang napakaliit na siwang ng pag-asa. Lumingon siya. Ang mga mata ay muling puno ng luha. Salamat, Liway. Kahit ano, tatanggapin ko. At iyon ang naging simula ng kanyang penitensya. Nang makalabas ng ospital si Liwayway at ang kambal, tumira sila sa isang maliit na apartment na inupahan ni Asa. Si Dalisay naman, tulad ng ipinangako, ay umalis sa mansyon. Iniwan niya ang lahat, ang kayamanan, ang negosyo, ang impluwensya ng kanyang ina. Naghahanap siya ng sarili niyang apartment at isang simpleng trabaho bilang isang ahente ng real estate. Ang bawat sentimong kinikita niya mula sa kanyang sariling pawis ay tinitipon niya para sa kinabukasan ng kambal. Ang kanyang buhay ay umikot na lamang sa 2 bagay, sa trabaho at sa isang oras na biyaya na ibinibigay sa kanya 2 beses sa isang linggo. Ang mga unang pagbisita ay isang pagsubok. Isang hapon, habang hawak niya ang kanyang anak na lalaki, nagsimula itong umiyak at kailangan ng palitan ng diaper. Si Liliwayway ay nakaupo lang sa sofa, nanonood, walang imik. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay habang kinukuha ang diaper at baby wipes. Nahirapan siyang tanggalin ang luma at mas lalo siyang nahirapan na ilagay ang bago. Lalo lang lumakas ang iyak ng sanggol. Tumingin siya kay Liwayway, naghahanap ng tulong, ngunit ang nakita niya lang ay isang blangkong mukha. Naintindihan niya, kailangan niyang matuto, kailangan niyang patunayan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinubukang muli. Hanggang sa wakas ay naitama rin niya. Isang araw, sa halip na mga laruan, isang sobre ang dala niya. Iniabot niya ito kay Liwayway. Ano ito? Malamig na tanong nito. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Sagot niya, hindi tumitingin sa mga mata nito. Mga titulo ng lupa, bank accounts, stocks. Ipinatransfer ko na lahat sa pangalan mo at ng mga bata. Sa inyo yan. Noon pa man. Dapat ay sa inyo na. Tinitigan siya ni Liwayway ng matagal bago kinuha ang sobre. Walang pasasalamat. Walang sinabi. Ngunit para kay Dalisay, sapat na ang pagtanggap nito. Ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating 1 linggo. Kakatok pa lang siya sa pinto ng apartment ni Liwayway nang makita niya ang isang pamilyar na kotse. Mula roon ay bumaba si Senyora Imelda, may dalang malalaking regalo. Dalisay, anak, nabalitaan kong dito na pala sila. Masayang bati nito na para bang walang nangyari. Nandito ako para dalawin ang mga apo ko. Hinarangan ni Dalisay ang daan.
Hindi po kayo pwedeng pumasok, Mama. Nawala ang nangiti sa mukha ng senyora. Ano ang karapatan mong hadlangan ako? Lolo't lola nila kami. Mama, sabi ni Dalisay, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa kailanman narinig ng ina mula sa kanya. Ang lugar na ito ang kanilang kanlungan. Ang kanilang ligtas na lugar. At hindi ko hahayaang may sinumang sumira sa kapayapaan na yon. Tumingin siya sa mga mata nito, lalo na ang taong nagsimula ng lahat ng gulo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Senyora Imelda na wala na ang dati niyang anak na sunod-sunuran. Tumalikod ito, walang imik at sumakay sa kotse. Habang papalayo ang sasakyan, alam ni Dalisay na isang malaking bahagi ng kanyang nakaraan ang tuluyan na niyang isinara. Hindi niya alam na sa bintana ng apartment, pinapanood pala siya ni Liwayway. Nakita nito ang lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit sa loob ng ilang segundo, nakita ni Dalisay na napahawak ito sa kurtina ng mas mahigpit. Ang mga buwan ay lumipas. Ang isang oras na pagbisita ay naging 2. Naging mas bihasa na siyang mag-alaga sa kambal. Minsan, habang pinapatulog niya ang kanyang anak na babae, nakita niyang nakatitig sa kanya si Liwayway. Wala na ang yelo sa mga mata nito. Ang naroon ay isang bagay na mas komplikado. Pagmamasid, marahil ay pagtataka. Isang maliit na butas sa pader na matagal nang nakaharang sa pagitan nila. Isang gabi, matapos ang kanyang pagbisita, habang naglalakad siya palayo, lumingon siya pabalik sa bintana ng apartment. Nakita niya ang silweta ni Liwayway. Hawak ang isa sa kambal. Marahang idinuduyan. Isang imahe ng kapayapaan. Ngunit bigla, nakita niyang huminto ito sa pagduyan. May kinuha ito sa bulsa. Isang telepono. Mula sa malayo, kitang-kita niya kung paano nagbago ang tindig ni Liwayway. Ang katahimikan ay napalitan ng tensyon. Ang mukha nitong payapa kanina ay biglang napuno ng pagkalito at pagkatapos ng matinding gulat. Hindi alam ni Dalisay kung ano ang nangyayari. Ang alam niya lang, ang kapayapaang unti-unti nilang binubuo ay muling nanganganib. Isang bagong bagyo ang paparating. Ang tumawag kay Liwayway ay isang abogadong inupahan ni Asa. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang pribadong imbestigador na tahimik na naghalongkat sa nakaraan. Ang mga salitang binitiwan nito sa telepono ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat na iniwan ng aksidente. Hindi ito aksidente. Mayroong kotse na sumusunod sa bus na sinasakyan niya noon. Mayroong tawag sa telepono na sadyang ginawa para guluhin ang atensyon ng driver. At mayroong malaking halaga ng pera na inilipat sa bank account ng driver 1 linggo pagkatapos ng insidente mula sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Montenegro. Ang lahat ng ebidensya, mga bank statement, testimonya mula sa konduktor ng bus at isang pirmadong salaysay mula sa mismong driver na sa wakas ay kinain na ng kanyang konsensya, ay nasa kamay na niya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Liwayway. Ang telepono ay nabitawan mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay paghihiganti, kulungan, hustisya. Ngunit napatingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Anong klaseng mundo ang kanilang kakamulatan kung ang kanilang ina ay nabubuhay sa galit at ang kanilang ama at lola ay nakakulong? Hindi. Hindi digmaan ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Ang kailangan niya ay pagtatapos. Kinabukasan gumawa siya ng isang tawag. Ang napili nilang tagpuan ay isang tahimik na cafe sa isang parke. Isang lugar na bukas, isang lugar na walang matatataguan. Dumating si Liwayway 10 minuto bago ang takdang oras. Kalmado siya. Ang babaeng minsay biktima ay isa na ngayong reyna na maghahatol sa kanyang kaharian. Ilang sandali pa,
Dumating si Senyora Imelda, nakasuot ng eleganteng bestida. Ang mukha ay nagtatanong. Inaasahan marahil nito, nahihingi ng pera o pabor si Liwayway. Ano itong importanteng pag-uusapan natin, Ija? Tanong nito pagkaupo. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, marahan niyang inilapag sa mesa ang isang brown na folder. Pinapunta ko po kayo rito. Simula niya iya, ang boses ay matatag at walang bahid ng galit. Para pag-usapan natin ang araw ng aksidente ko. Nakita niya ang bahagyang pagkislot sa mga mata ng senyora. Aksidente? Matagal nang tapos yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Hindi po yon aksidente. Putol ni Liwayway. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. At alam po nating pareho yon. Sa di kalayuan, isang anino ang lumitaw at huminto. Si Dalisay. Sinabihan ni Liwayway si Asa tungkol sa plano at alam niyang hindi hahayaan ni Asa na harapin niya ito ng mag-isa. Ang presensya ni Dalisay ay hindi niya inaasahan, ngunit hinayaan niya ito. Kailangan din nitong marinig ang katotohanan mula sa bibig ng sarili nitong ina. Gulat na napatingin si Senyora Imelda sa kanyang anak na nakatayo roon bago ibinalik ang tingin sa folder na nasa mesa. Inisa-isa ni Liwayway ang mga ebidensya. Ang boses ay kalmado na parang nagbabasa lang ng isang ulat. Ang kotse, ang tawag, ang pera. Sa bawat salita niya, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Senyora Imelda. Ang maskara ng pagiging isang makapangyarihang ginang ay unti-unting nabibitak. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Pautal-utal na, sabi ng senyora. Ang driver na po mismo ang umamin, sabi ni Liwayway. Nakalagay lahat diyan sa salaysay niya. Hindi niya raw intensyon na saktan ako ng malubha. Ang utos lang daw sa kanya ay takutin ako. Guluhin ang biyahe para matakot akong bumalik pa sa Villa Esperanza. Hindi. Ang intensyon ninyo ay hindi patayin ako. Pagpapatuloy ni Liwayway, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. Ang gusto ninyo lang ay mawala ako sa buhay ng anak ninyo. Ngunit nawala sa kontrol ninyo ang sitwasyon. Tumingin siya kay Dalisay, pagkatapos ay binalik ang tingin sa senyora. At muntik ninyong mapatay hindi lang ako, kundi pati na rin ang mga apo ninyo. Sa wakas, doon na tuluyang gumuho ang senyora. Ang babaeng palaging puno ng pagmamataas at kontrol ay napahagulgol na parang isang bata. Patawarin mo ako. Patawarin ninyo ako. Sabi nito sa gitna ng mga hikbi. Nakatingin sa kanilang dalawa ni Dalisay. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Natakot akong sirain mo ang pamilya natin. Ang kinabukasan ni Dalisay. Patawad. Pinanood lang siya ni Liwayway. Walang awa, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Hinintay niyang tumahan ito ng kaunti bago siya muling nagsalita. Hindi ko po kayo idedemanda, sabi niya. Nag-angat ng tingin ang senyora, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi dahil sa pinapatawad ko na kayo ng buo, paglilinaw ni Liwayway, kundi dahil alam kong ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas ng kulungan. Ang parusa ninyo ay ang habang buhay na pagsisisi na dadalhin ninyo. Araw-araw, sa paggising ninyo, maaalala ninyo na muntik ninyong paslangin ang sarili ninyong mga apo. Iyan ang bilangguang habang buhay ninyong pagdurusahan. Tumayo na si Liwayway. Tapos na. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Nilampasan si Dalisay na nakatayo pa ring tulala. Naiwan si Senyora Imelda sa mesa, nag-iisa kasama ng kanyang mga kasalanan, isang reynang nawalan ng korona at kaharian. Nang makalayo na sila sa cafe, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, doon lang huminto si Liwayway. Naramdaman niyang nasa likuran pa rin niya si Dalisay. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang ihip ng hangin
at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Liway! Basag ni Dalisay sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pagkamangha at sakit. Pinanood niya ang lakas at habag na ipinakita nito at lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit sa harapan nito. Hindi lumingon si Liwayway. Liway. Ulit nito, lumapit ng isang hakbang. Pagkatapos ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasalanan, mayroon pa ba? Huminto ito na para bang natatakot sa sarili niyang tanong. May pag-asa pa ba tayo? Humarap si Liwayway kay Dalisay. Tinitigan niya ito ng matagal na para bang sinusuri ang bawat piraso ng kanyang kaluluwa. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang duwag na Dalisay na pinakasalan niya noon. Hindi rin ito ang halimaw na nagsinungaling sa kanya. Ito ay isang bagong tao. Isang taong dumaan sa apoy ng pagsisisi at lumabas na buo, bagamat may mga peklat. Ang pag-asa, mahina niyang sagot, ay hindi hinihingi Dalisay. Ito ay itinatanim at pinapatubo, araw-araw. At sa mga salitang iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway, isang tunay at pagod. Ngunit puno ng pag-asang nangiti. Isang taon alipiang. Lumipas. Ang setting ay hindi isang malaking simbahan, kundi ang simpleng dalampasigan ng Villa Esperanza. Ang mga palamuti ay hindi mga mamahaling bulaklak, kundi mga puting kabibe at mga dahon ng niyog. Ang mga bisita ay iilan lamang, si Asa, na siyang maid of honor at ninang ng kambal, ang mabait na doktora at ilang malalapit na kaibigan. Si Liliwayway ay naglalakad sa buhanginan. Suot niya ay isang simpleng puting bestida. Sa magkabilang kamay niya ay ang kanyang kambal na ngayon ay isang taong gulang na, naglalakad ng patumba-tumba. Ang kanyang anak na lalaki, si Luwalhati, na ang ibig sabihin ay kaluwalhatian. Ang kanyang anak na babae, si Hiraya, na nangangahulugang bunga ng pag-asa. Sa dulo ng munting pasilyo, naghihintay si Dalisay. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at khaki pants. Wala na ang anino ng takot o pagkakasala sa mga mata nito. Ang naroon na lamang ay isang dalisay na pag-ibig at pasasalamat. Ito ang kanilang ikatlong simula. Ang unang kasal ay dahil sa pag-ibig na bulag. Ang pangalawang pagsasama ay dahil sa kasinungalingan. Ang kasal na ito, ang ikatlong simula, ay binuo sa pundasyon ng katotohanan, sakit at pinaghirapang pagpapatawad. Nang makarating si Liwayway sa harapan, kinuha ni Dalisay ang kamay niya. Liwayway, simula ni Dalisay sa kanyang panunumpa. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng emosyon. Wala akong ipapangakong perpektong buhay dahil ipinakita mo sa akin na ang perfectness ay isang ilusyon. Sa halip, ipinapangako ko sa iyo ang aking katotohanan, gaano man ito kapangit. Ipinapangako ko ang aking katapatan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa paggalang. At ipinapangako kong gugulin ang bawat araw ng buhay ko para patunayang karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataong ito, sa ikatlong simula na ito. Tumingin si Liwayway sa mga mata nito. Hawak ang mga kamay na minsay nagdulot sa kanya ng sakit, ngunit ngayoy simbolo na ng kaligtasan. Dalisay, simula naman niya. Natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay sa taong nagkasala sa iyo. Isa itong regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili. Pinipili kong palayain ang sarili ko mula sa galit. At ngayon, pinipili kita. Hindi dahil sa kailangan kita, kundi dahil sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang tahanan ng puso ko. Ipinapangako kong aalagaan ang pag-asang muli nating itinanim. Ipinapangako kong didiligan ito ng tiwala at pag-unawa, araw-araw. Isinuot nila ang simpleng singsing sa isa't isa. At nang sabihin ng pari na, maari mo nang halikan ng nobya,
Ang halik nila ay hindi puno ng sidhi ng kabataan. Ito ay isang halik na tahimik, malalim, at puno ng kasaysayan. Isang halik ng dalawang kaluluwang nawasak at muling nabuo ng mas matibay. Habang papalubog ang araw, naglalaro sa buhanginan ng apat. Si Dalisay, buhat-buhat silwalhati sa kanyang mga balikat. Si Liwayway, hinahabol si Hiraya na tuwang-tuwang tumatakbo. Ang tawa ng mga bata ay humahalo sa tunog ng mga alon. Pinanood sila ni Asa mula sa malayo. May ngiti sa mga labi at luha sa mga mata. Umupo si Liwayway sa tabi ng dalampasigan at tumabi naman sa kanya si Dalisay. Karga pa rin ang kanilang mga anak. Magkakasama, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aalab sa kulay kahel at rosas. Liwayway, bulong ni Dalisay. Ang pangalan mo, sabi nito. Ang ibig sabihin ay bukang liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang hanggan. Ikaw ang bukang liwayway ko, Liway. Araw-araw. Hinawakan ni Liwayway ang kamay nito at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang gabi, narito na ang umaga. Payapa, buo, at puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Dalisay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa akin sa masalimuot ngunit makabuluhang paglalakbay na ito. Bawat minuto na inilaan ninyo, bawat emosyong naramdaman ninyo kasabay ng mga tauhan ay isang malaking karangalan para sa akin. Sa totoo lang po, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko rin maiwasang madala. Naramdaman ko ang bigat sa puso ni Liwayway, ang lalim ng pagsisisi ni Dalisay, at ang init ng pag-asang dala ng kanilang mga anghel. Ito ay isang kwentong isinulat, hindi lang ng isip, kundi maging ng puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali, kundi tungkol sa walang katapusang pagkakataong magpatawad. Ito ay tungkol sa tapang na harapin ang pinakamapait na katotohanan at ang lakas na muling buuin ang tiwalang minsay na wasak. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang sadya at matapang na desisyong palayain ang puso mula sa bigat ng nakaraan upang bigyan ng puwang ang isang panibagong simula. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakapumatak sa inyong puso? Ano ang aral na habang buhay ninyong dadalhin mula sa paglalakbay nina Liwayway at Dalisay? Ibahagi po ninyo ang inyong mga nararamdaman. Hinihintay ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Mula po sa akin na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig palam.